Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito mga kababayan, panoorin natin yung interview ng 1PH dito kay Palace Press Officer Claire Castro. Alam niyo mga kababayan, kapag ako nakikinig kay Claire Castro, talagang nalilibang ako mga kababayan. Nalilibang ako kasi gustong-gusto ko siyang sumagot. Gustong-gusto ko yung mga sagot niya. Kasi yung iba pag interview mo, pag may natanong na medyo alanganin, hindi na masagot. Hindi katulad ni Jose Claire Castro, sasagutin niya talaga kumbaga real talk. Walang pasintabi. Basta kung ano yung kanyang opinion dun sa tanong, sinasagot niya. Kaya nakakatawa, nakakabilib ito si Jose Claire Castro . Kaya idol po natin yan . Kaya ito mga kababayan, pakinggan natin itong interview kay Palace Press Officer Claire Castro. Bago natin pag-usapan, ito mga kababayan. Bago natin pag-usapan to kasi sabi ni Boying Rimulya, etong si Amy Marcos, baka isa din ito sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Yari. Yari ka, Amy. So, pero bago yan, pakinggan muna natin itong interview kay Claire Castro. Malilibang po kayo, matutuwa po kayo dito mga kababayan. Unahin ko na to, marami kaming tanong, pero unahin ko na dahil akala ko, dinidismiss ko tong balita na to kanina pa, Yusek Claire pinapadala sa akin ng mga staff kanina pa dito yung litrato ni First Lady na meron daw sinabi umano, tungkol kay Senator Amy. Of course, may sagot na si Sec Dave, pero mabuti na doon sa mga, hanggang ngayon, kumbaga, ina-underestimate ko, pero marami naniniwala. So, yun po bang quote card na yon na yan ay yung sinabi, I won't argue with you anymore because after all you're my husband's sister and I respect Mommy Imelda, pero yung mga statements mo ay fake kasing fake ng mukha mong retokada. Sabi daw umano ng First Lady. So sinabi ni Sec Dave, fake news, pero baka may mga naniniwala pa, Yusek tingnan natin sa magaling yan kasi kung hindi galing yan sa inyong network, malamang fake. Hindi yan, wala sa amin pinarating na ganyan. So maraming nabiktima dyan, mga kababayan maraming naniwala dito sa fake news na ito. Na may sinabi raw si First Lady tungkol kay Amy Marcos na yung mga statements ni Amy ay fake, kasing fake ng mukha mong retokada. Ako, sana hindi na nga lang ito naging fake news. Sana nga totoong sinabi ito ng First Lady para naman kahit papano supalpal etong si Amy Manotok. Diba? Kasi ang dami sinasabi ni Amy. Diba? Dapat sana supalpalin ni First Lady. Minsan naman kasi ang babait po kasi nila diba? Presidente ang bait, First Lady ang bait. So sana nga hindi na lang fake news to. Sana totoo na lang na sinabi para medyo matauhan etong si Amy at maisip niya na palaban etong si First Lady. Pero fake news nga po Hindi nga po ito galing kay First Lady. Pero sana nga hindi na naging fake news para masupalpal etong si Amy Manotok. Huwag kayo basta-basta maniniwala, mga kapatid. Chiki, meron ka bang tanong kay Yusek Claire? Oo, eto na nga yung una, Meron kasing bagong pahayag o post si Senator Amy Marcos, Yusek. At ito na nga po yung post niya, Ang sabi niya, sa aking mga minamahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay nauunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Huwag niyo akong alalahanin. Alam natin at ng Ilocos ang buong katotohanan. Ang hiling ko na lamang ay mag-ingat kayo, pangalagaan niyo ang inyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo. At kay Sandro, kaya ito ni Manang. Ano po ang sa palagay niyo? Ano talaga ang tinutumbok dito? At ano po ang reaksyon po ninyo dito o sa palasyo? Bakit nadadamay na siya ng mga Ilocano? Siya lang naman yung nagsalita sa INC rally. So bakit pati mga Ilocano pinag-iingat niya? Alam naman ng Pangulo, alam naman niya na ang Pangulo ay mahal ang mga Ilocano. So ba't mandadamay siya at parang pag-ingatin na parang merong gagawing masama sa mga Ilocano? Huwag siya mandamay, solo niya lang yan. Tama si Jose Claire Castro. Sabi niya idadamay yung mga Ilocano siya lang naman na may pakanan yan. Saka majority ng Ilocano ang suporta na kay Presidente Bongbong Marcos pa rin. Kasi parang ang sinasabi ni Amy Manotok dito, mag-ingat kayo.
O, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa kanya. Akala niya marami. Kaya mag-ingat kayo. Pag kumampi kayo sa akin, mag-iingat kayo. Pag-initan kayo ni Sandro, pag-initan kayo ni ganyan-ganyan. Huwag kayo mag-alala. Kaya ito ni Manang. Kala naman niya, ganun ang sinasabi ng mga Ilocano. Hindi naman eh. Hindi naman ganun eh. Marami nga nagagalit sa kanya sa pinaggagawa niya eh. Dahil sinisira niya yung kanyang pamilya at pati nga yung yung Solid North. Winawasak niya yung Solid North eh. Pero hindi naman naniwala sa kanya. Kaya ito, feeling. Kumbaga, nag-assume siya. Asumera, mga kababayan, asumera na suporta ng mga Ilocano ay nasa kanya. Wherein ang suporta po talaga ng majority ng mga Ilocano ay na kay Presidente Bongbong Marcos. So asumera to si Amy Manotoc. Yusek, ba't po sa dinami-dami ng mga tira against sa Pangulong Bongbong Marcos ay tila quiet lang siya? Although kayo po, hindi naman quiet, kayo ay spokesperson niya. Pero wala pong mga direct quotes po galing sa kanya na pinapaabot po through you. Yusek Claire, before mo sagutin, ko dali, isasama ko na yung tanong ko kay Chicky. Baka kasi hindi ko na nakita, pero kamusta ang Pangulo? Ano ba ang ginawa niya today? At nag-expect kasi kami na baka may reaction, pero nasan na? Kanina meron po siyang mga dinalaw na naapektuhan po ng bagyo. So, tuloy po, ang pagtrabaho ng Pangulo, hindi naman po siya nababahala sa mga ganitong klaseng ingay. Na alam nating ingay na wala namang katuturan, walang kwenta, at tanging lamang na gusto ay sirain ng Pangulo. So, hindi mapapaapekto ang Pangulo dyan. Pinapakita namin na siya ay nasa Albay, at umikot nga para sa efforts tungkol sa relief after na daanan niyan ng bagyo. Okay. At ito Jovi Yes. Ito ay pagdalaw sa mga kababayan. Pagbibigay ng tulong. Kumbaga, pagbibigay ng comfort sa mga naapektuhan ng bagyo. Hindi po wala po siya sa beach para mag-swimming Ay! Kaya sabi ko sa inyo ako natutuwa talaga kapag nakikinig ako kay Yusek Claire Castro Marami siyang mga alam mo yung mga yung mga side comments. Yung mga banat ba? Katulad yan, yung mga ganyan banat, yan ang gustong-gusto ko di ba sabi niya, ang presidente natin, ang Pangulo, kahit binabanatan ng kapatid niya, kung sino-sino bumabanat, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Hindi katulad ng isa, nakakapag-swimming pa. Ay, gusto ko talaga kay Yusek Claire Castro Kaya idol ko to si Madam Claire Castro Kaya alam niyo mga kababayan, kapag pumapasok ako sa live ni Madam Claire Castro at nakita niya yung comment ko at sinasabi niya na nanonood siya sa akin, alam mo ako, nanliliit ako Kasi biruin mo, Yusek Claire Castro, tapos manonood siya Tapos babatiin ka sa kanyang programa. Sa totoo lang, ayun po ay pleasure. It's my pleasure po talaga. At nakakatuwa. Sobra po akong natutuwa kapag napapansin niya yung aking comment at sinasabi nga niya, nanonood siya. Kung nanonood siya, mas lalo ako nanonood sa kanya. Kaya nga tuwan-tuwa ako sa kanya gusto ko, banatan niya. Banatan mo pa, Mama Yusek Claire Castro. Banatan mo pa yung mga naninira sa gobyerno. Tandaan natin. Maria? Yes. Naku, gusto ko lang din malaman, Yusek Claire. Ano bang tingin niyo po dito doon sa, kung napanood niyo po, for sure yung speech, marami na po kayo nabanggit. Yung tono nung kung paano yung latag, kumbaga, nung speech nito ni Senator Amy. Merong ibang nagsasabi, parang gusto nga lang ideklarang, i-feed yung minds na ideklarang incapacitated ang Pangulo. At alam naman po natin, sa Saligang Batas, Article 7, Section 11, baka may mga nagsasabi, ganun ba? Yung nakikita nyo bang tono ng ginagawa ngayon? Lalo na, mayroon din pahayag itong anak ni, si Congressman Pulong Duterte, at ang paulit-ulit din niya sinasabi, na nararapat lang tayo ay nakasiguro ng namumuno sa ating bayan ay masapat na kakayahan at hindi mga bangag. Anong tingin niyo po dito, Yusek Claire? Ako natatawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo sa mga pahayag nila. Unang-una, sabi nga natin, ano bang tinutumbok ni Senator Amy dito? Halata namang planado. Halata namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Desperado para masira ang Pangulo. So, hindi na... Ano magagawa ng paninira sa Pangulo? Ang Pangulo na nagpapaimbestiga ng korupsyon. Nagpapaimbestiga na maaaring sangkot sa korupsyon. Gusto niyang patigilin? At gusto niyang pauwiin ang Pangulo? Saan? Mawala sa pwesto? Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue.
sa korupsyon. Ang daming issue. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolba. At tandaan natin, mismo ang Vice Presidente, ang ipapalit natin, anak ng isang korap. Bakit natin sasabihin, ulit-ulit ko itong sinasabi, mismo ang dating Pangulong Duterte, umaming siya'y korap, nagnakaw sa bayan. Yun ba ang gusto nating ipalit ngayon? Sa Pangulo, na siyang nagpapaimbestiga ng mga anomalyang flood control projects, lahat ng mga anomalya, gusto niya nang paimbestigahan. So, bakit ba sila nanginginig sa ginagawa ng Pangulo ngayon? So mukhang hindi masyadong nasa-threaten ang palasyo ngayon, Yusek. Tama ba? Hindi kailangan ma-threaten dahil alam naman niya, ang taong bayan ay naniniwala sa kanya. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Okay, pasensya na. Okay. Singit ko lang. Tingnan niyo mga kababayan Ayan. Ito yung si Sara Duterte, mga kababayan, nakabarong po. Ito po yung di umano, ilitrato niya nung gabi, nung rally, at sabi, atat na atat maging Pangulo. Ayan waiting for her proclamation, President Inday Sara Duterte claiming it. So, naka-ready na mga kababayan. So, talagang planado po yung kanilang ginagawa dyan po sa rally ng INC. Kaya, ito yung gusto nilang paupuin. At ito naman, yung atat na atat umupo. Atat na atat umupo, kasi nga, hindi na niya may hintayin 2028 kasi baka pag 2028, baka nakakulong na siya. Sa dami nilang mga anomalyang kinasasangkutan at daming issue, mga kababayan. So, ayan po. Ayan yung gusto niyong paupuin. Nakabarong na, ready na. Yan po yung yung kanilang agenda. Diyan po sa rally ng INC. Kaya itong si Amy Manotoc, kung ano-ano na sinasabi. Puro paninira na kay Presidente. Yusek Dad, kung baka nasagot nyo na to kanina sa mga interviews niya, pero para lang doon sa mga nanonood at this time. Pero kasing yung parang recorded message na yun, nakita nyo doon sa, naalala ko tuloy bigla yung recorded message ng Vice Presidente, parang kahapon yata ito. Sinasabi na may crisis nga daw tayo dito, no? Crisis of leadership ba ang tamang phrase ko, staff, pero basta may crisis daw tayo. At yun yung kanyang pinupush na naratibo-tibo. Ano po ang reaction nyo doon sa Malacanang? Propaganda niya yan. Yan ang gusto niyang palitawin. Kasi nga, gusto niya sirain ang Pangulo dahil gusto niyang pumalit. Unang-una, hindi pa nga niya nasasagot yung mga issue ng korupsyon laban sa kanya. So doon pa lang nag-uumpisa na yung krisis. Pero ngayon nagpapaimbestiga ang Pangulo. Ngayon pa ba magkakaroon ng krisis patungkol sa confidence and trust ng Pilipino? Sino ba ang papaimbestiga ng anomalya? Ang Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang taon, noong nakaraang administrasyon, hindi ba as early as 2020, inamin na ni dating Pangulong Duterte na may ghost projects, rampant, during his time. May pag-iimbestiga bang katulad nito? O di ba ang daming naging haya-hayang buhay? Yung mga pampered noon sa build, tumawid pa sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga nililinis ni Pangulo yung kalat na ginawa nila. Kalat na dapat nang walisin talaga. So, huwag magpakalinis Ang linis-linis ka dating. Hindi naman malinis. So, magmalinis muna siya bago siya magsalita laban sa Pangulo. Mukhang nag-escalate po talaga tong gulo na to, no? Dahil... Okay, so, ayun lang muna. Hanggang doon lang muna yung sa interview ni Claire Castro. At talaga namang sabi ko sa inyo mahirap po talaga magsalita, magmalinis. Mahirap magsalita, akala mo pagkalinis-linis mo, pero ang totoo, napakarumi mo. Ganun po ginagawa. Sino-sino nagsasalita ng ganyan? Sara Duterte, Amy Manotoc, si Paulo Duterte. Sila kung magsalita, kung banatan nila ang presidente, kung banatan nila ang first lady, alam mo pagkalinis-linis nila. Pero ang totoo, mas malala pa sila. Mas maraming dumi sa kanila kaysa doon sa tinuturo nila. Kaya ako lagi ko nagpapaalala, kapag meron pong nagsasalita laban po sa gobyerno, check nyo po lagi ang motibo. Ayun po importante. Bakit ba ito nagsasalita ng ganyan? Galit ba ito kay presidente? Ano ba plano na ito? Kagaya si Amy. Sabi niya, mahal kita. Mahal ka ni Adeng, halika na, alis na tayo, uwi na tayo.
Mahal ka ni Manang. Oh, tingnan nyo, sinasabi niya. Pero ang totoo, gusto niya lang pababain si Presidente sa pwesto para iluklok si Sara Duterte. At siya naman ay magiging magkakaroon ng magandang posisyon, mataas sa posisyon sa gobyerno kung sakaling si Sara Duterte ang maupo. So, yung motibo. Okay, sana kung walang motibo eh. Kaso may motibo eh. May masamang hangarin eh. Kaya po yung tingnan ninyo yung rally nila. Hindi nagtagumpay. Nakabihis na nga ito, ready na sa inauguration, sa proclamation, Pero hindi natuloy. Bakit? Kasi po, hindi po maganda ang hangarin. Kapag masama po ang hinahangad ninyo, hindi po yan magtatagumpay. Tandaan po ninyo yan. Lagi nyo pong isasaksak sa mga utak ninyo. Kapag masama ang hangarin, hindi po yan nagtatagumpay. Kaya, alam mo, sa mga DDS, pinakamaganda, hintayin nyo na lang ang 2028. Doon sa tamang proseso sa eleksyon, hindi yung ngayon palang atat na kayo. Problema kung hindi pa kayo nakakulong. Lalong-lalo si Amy. Kasi mga kababayan, tingnan ninyo, punta na tayo dito. Sabi ni Boying Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya, na baka isa din siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Nak. Si Amy Marcos, mga kababayan, baka daw isa siya sa magpapasko sa kulungan. Sino ba yung mga kasama? Meron 3 nauna eh. Si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at Chis Escudero. So, sasama raw si Amy Marcos. So, di 4 na sila. Baka isa din siya daw sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Ombudsman, tinitingnan ang posibleng kaso laban kay Senator Amy Marcos. Babasahin natin itong report. Baka isa din siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Ombudsman, tinitingnan ang posibleng kaso laban kay Senator Amy Manotok. Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy Marcos na nagsasabing gumagamit umano na ipinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinitingnan na ngayon ng Office of the Ombudsman kung ano ang maaaring isampang kaso laban sa kanya. Ayon sa isang insider mula sa Ombudsman, pinag-aaralan na ang legal na basihan ng mga akusasyon ni Senator Amy, lalo na't nagdulot ito ng malaking dagok sa imahe ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa ulat, kasalukuyang sinusuri ng Ombudsman kung ang mga pahayag ni Senator Amy ay maituturing na defamation o malicious political destabilization. Bukod dito, tinitingnan din kung may paglabag ito sa Code of Conduct for Public Officials. Dahil bilang isang opisyal ng gobyerno, may obligasyon siyang panatilihin ang respeto sa mga institusyon ng Estado at sa opisina ng Pangulo. Ayon sa parehong source, may kumpirmasyon umanong nagmula sa loob ng palasyo na handa na si Pangulong Marcos na paimbestigahan mismo ang kanyang kapatid. Lumabas ang ulat na isa si Senator Amy sa mga posibleng maaresto bago sumapit ang Kapaskuhan, kasabay ng iba pang opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng mga isyu ng korupsyon at destabilisasyon. Ang pahayag ni Senator Amy ay nagdulot ng matinding gulo sa loob mismo ng administrasyon at sa hanay ng mga Marcos loyalist. Sa gitna ng patuloy na kontrobersiya, tila lumalalim ang bitak sa pagitan ng magkapatid na Marcos. Magkapatid ba talaga? Ayan din ang tanong. Magkapatid ba talaga? Kasi ayon kay Sandro Marcos, yung ginawa ng kanyang tita Amy ay hindi magagawa kung tunay nga silang magkapatid. So ayan mga kababayan, paktay ka. Amy Manotok. Isa raw siya. Malamang isa siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Dapat talaga imbestigahan kasi wala na sa ayos itong si Amy Marcos Bro mo, transparency, accountability. Napalayo nga yung kanilang yung tema nung rally nag-iba nung nagsalita si Amy. At itong Iglesia ni Cristo naman hininto na yung rally. Sabi 3 days, sabi na ginawan 2 days. Kasi siguro yun lang hinihintay nila. Yung isisiwalat ni Amy Marcos, sabi naman nila, pagod na raw yung mga INC at yun na, nasabi na nila yung gusto nila sabihin. So, hinintay lang siguro.
magsalita si Amy Marcos. Imposible namang hindi nila alam na gano'n ang sasabihin ni Amy. Kalokohan naman yan. Sinasabi nila na wala silang alam. Nagulat sila doon sa sinabi ni Amy. Naniwala kayo doon. Joke yun, joke. Yung joke lang kayo, binubudo lang kayo ng mga yan. Pwede ba yun? Siyempre, umpisa pa lang alam na. Haba-haba ng script, ang kapal ng script. Tapos, hindi alam ng INC na gano'n ang sasabihin ni Amy. Naku, kalokohan nyo. Lokohin nyo mga lelang ninyo, wag kami. Mga star nyo, bulok. So yan po mga kababayan. Naku, supalpal na naman si Sara Duterte, Pulong Duterte. Sino pa ba sinupalpal ni si Amy Marcos, supalpal po kay Claire Castro. At ito naman, si Amy Manotok. Nako, ma'am, we wish you a Merry Christmas na lang sa kulungan, ha. Baka isa raw siya sa posible na makakasuhan at makakulong. Ito po sa bago po magpasko. Sino-sino ba 'yan? Si Joel, si Jinggoy at si Cheese. Isama mo na si Mangga. Kompleto na, may cheese na, may mangga pa. Di ba? Di masaya Pasko nila. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.